Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Alright mga kababayan, welcome back again dito sa Balita ni Kuya Rans TV at pag-usapan natin itong kasalukuyang pagdilihim nila tungkol sa totoong kalagayan ni PBBM at meron ako napanood na video ito kay Maharlika na kung saan ang sinabi ni, di ba sinabi nga ni Ralph Recto na kaya daw nangangayayat si BBM kasi puro sabaw lang ang hinihigop. Ngayon, mga kababayan, may sagot yan si Maharlika sa kung bakit nangangayayat si Bongbong Marcos. Hanggang ngayon wala pa rin silang wala pa rin silang pinapakita talagang maliban doon sa video na kung saan si Clark Castro, si BBM ay magkasama sa video at sinasabi rin na recorded daw yon, early recorded. Ibig sabihin, bago pa nagkasakit si BBM, meron na sila naka-prepare na video. Yun din ang ni Attorney Rowena Guanzon yung kanyang naging kanya. Kasi kung talagang si BBM, bakit hindi magpakita kung okay talaga ang kalagayan ni BBM, bakit hindi nila ipakita live stream? Alright? At bakit si Clark Castro ang nagsasalita, hindi ang mga attending physician niya or yung mga doktor na umiintindi sa kanya? Ang sabi pa nga ni Attorney Rowena Guanzon, baka raw meron ng ospital sa loob ng Malacanang na kung saan doon na naka-confine at binabantayan ng mga doctors. At eto pa, meron pa silang pinapasubwi na isang DDS vlogger, yun si Sarja, kung nyo ito na nagpapakalat daw ng fake news gawa daw doon sa certification na kumalat sa social media. Yun ang inaano nila at ipapasubwi na raw nila si Sir Jack, at siguro tatanungin saan ba nanggaling yung mga ganyang na yan. At ang suspecha rin, mga kababayan, sabi nila baka raw sinadya talaga na maglabas ng ganyan para daw alam niyo na ipakalat ng kung sino man ang nung certification na yon o yung ng doktor at palalabasin nila na hindi totoo at siyempre gaya nga doon sa binalita na ipapatawag si Sir Jack para kausapin. Baka raw sinadya talagang ipakalat yon or ilabas yon at yun nga napunta kay Sir Jack, inano niya kayo sa social media, pinost niya kayo sa social media. Ano ba? May mga haka-haka rin na talagang si BBM ay di umano, medyo delikado. Kaya sila ngayon, doble sila kaya sa pagbira kay BP Sara. Di ba nga noong na-inbank na ng yung final ng impeachment ng House of Representatives, marami ang nag-react. Isa na dyan si Tuta Soto, di ba? At marami rin ang bumira sa kanya ng mga abogado. Tapos todo kayo, may magfa-file na naman yata ng impeachment complaint itong Makabayan Black. Sila lang naman talaga ang porsigido dyan na kasi gusto talaga nila masibak si BP Sara sa 2028. Alright? Meron nga ako napanood na video yung tungkol kay BP Sara, kung saan sinagot nga sila ni BP Sara dyan sa na yan. So hindi talaga nila titigilan si BP Sara. Malapasama ni BP Sara itong 2026, 2027, 2028. Pero tingin ko hindi sila magtatagumpay, mga kababayan. Talagang nararamdaman na natin ang malapit ng pagbabago. Kapag malay nyo, hindi na umabot ng 2028, si BP Sara na ang umupong presidente. Diba? Siya na ang maging presidente natin. Hindi natin masabi. Diyos lang ang nakakaalam, mga kababayan. Kaya eto, panoorin natin itong video ni Maharlika. Ulitin ko, kung kayo ay bago pa lamang sa channel ko dito sa Balita ni Kuya Rans TV, isang like lang po ang hinihingi ko sa inyo. At kung maaari, ay isubscribe nyo na rin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakipindot na rin ang notification bell para laging updated sa mga video na ina-upload ko. Tara, let's!
Inamin na rin mismo ng mga judictus at inamin din ni Ralph Recto na nagsabaw-sabaw lang daw si Bangag. Parang for 4 days, parang ano naman ang expect mo? Humihigop ng sabaw daw si Bangag kaya daw namayat. Excuse me, hindi sabaw ang inihigop ni Bangag. Pulburon. Kaya siya pumapayat. Eh, may itsura niya ang iwi. Okay? Kahit anong gawin, kahit anong pigil nyo sa kanyang kagurguran, pag umalsa na lahat ng bulate, gurgur na yan. Konting kembot na lang yan. Kaya yung mga bulate nyo sa garden, papermahin nyo na. Sinisekreto-sekreto pa nila. Tingnan mo, nagkasakit. Lahat tayo mamamatay, walang ligtas. Pero ito si Bangag mukhang inaaratay na. And now, sinasabi nila na kakasuhan daw ni, ay, not really papunta sila doon na papaimbestigahan daw yung nagpapakalat nitong, yung medical documents na ipinost. Kesyo daw, hindi daw magandang yung ginagawa natin. Sisira daw natin yung administrasyon. I don't know kung saan nagaling, pero ako hindi ko pinost yun kasi nga, mayroon akong feeling na pwedeng totoo yun, pero pwedeng tanim yun. Mahilig kasi ang mga bangag na nagtatanim ng mga documents. Kaya dapat, kailangan nyo talaga bago i-post, make sure na yung puting ahas is legit. Kaya nga sabi ko, 50-50 ako doon. Whatever, anong palusot ng mga hangag, ay may sakit si Bangag. Kitang-kita na namamayat siya at ang mga bulati gumagapang na sa kanya. Kahit anong gawin niyang pilit niya, kunyari, yun na nagpapalakas siya, dahil nga sirang-sira na yung katawan niya dahil sa, hindi nga natin alam, sabi ko yung bototitis niya, baka kumalat na, yung kanyang pagsingot, since birth. Damihan niyo pa yung mga bulate na magperma. Si Bonjing Remulla, hindi rin nagpapakita. Feeling ko, ang mga bulate ay ginagapang na siya. Imagine mo, gumapang lahat ng mga bulate, si Bonjing, tapos si Bangag. Di ba fiesta tayo? Konting kembot na lang yan. Dapat i-manifest. Di ba binida-bida ni John Vic na, si Zaldico, nakita na namin, may nagtimbre sa amin na nasa Portugal, nasa gated community daw. Niyayabang niya yung kanilang mga intelligence. Ay napahiya siya na kesyo si Zaldico daw ay nasa Portugal. So nalaman na nasa Sweden si Zaldico. So ibig sabihin, palpak itong si John Vic Remulla saan napupunta yung intelligence fund nila. Nasaan? Imagine mo hindi alam kung nasaan si Zaldico, binibida-bida. Tapos nagpa-apostil o nagpanotaryo si Zaldico sa Sweden kung saan nag-file siya ng I think pleading or certiorari sa Supreme Court. So anong ibig sabihin nito? Si John Vic Remulla, puro bida-bida, ganun-ganun ang alpot. Gabiga-biga. Kasi nangangarap maging presidente yan. Kaso lagi siyang nasusunog. Hindi napahiya. Ibig sabihin, hindi reliable. Etong Remulla na to, di ba? Puro sila hula-hula. Hindi nila ginagamit yung pera, yung pondo ng bayan para talaga hulihin yung mga dapat nilang hulihin. Puro yabang. O recently, may inulat ang Rappler na napag-alaman na mayroong 455 million na property si Tambaloslos, si Martin Tambaloslos sa Spain, na kung saan recently lang nakuha during Bangag administration. Kita niyo yung mga development ng istorya. Bakit si Romualdez ayaw tutukan ng ombudsman ng Bangag administration? Alam niyo na kung bakit. Siyempre, mag-anak sila at magkakasabot. Ngayon, ang niyayabang na si John Vic, dapat isoli ni Zaldico yung $1 billion. Yung ninakaw ni Bangag, yung expose ni Zaldico, ninakaw ni Lisa Tanas, ni Sandro, ni Tambaloslos, bakit ayaw mo ipasole, ha? John Vic? So si Zaldico lang ang magsusole. Sa inyo nakatago, gigil na gigil kayo, naglabas ka na naman ng statement na ano yan? Kriminal talaga si Zaldico kasi yung $100 million ay naipuslit through cryptocurrency. Ba't mo alam? Dahil nag-ano ka rin ba? Naglalabas ka rin ng pera? True creep. Si Bangag, saan nilabas ang pera? Sa buli niya. Ngayon, gusto niyong panagutin si Zaldico na nag-expose sa inyo, sa amo mo John Vic. Pero si Bangag at ang pamilya niya at lahat ng mga kongresista, 18 senators actually yung pinangalanan ng mga Diskaya, and the other kongresistang magnanakaw at mga senador, ayaw nila imbestigahan na may mga malalaking properties. Itong si Tambaloslos sa Amanpulo, sa Spain, worth 445 million pesos. Ayan, inulat ng Rappler
pangalan. At based on sa kanilang investigation, meron daw 445 million na property itong si Tambaloslos dito sa Soto Grande na sobrang mahal na community. Sinasabi dito na yung mansyon sa Spain ay binili noong January 2024 ng isang company na nagngangalang Cecil Property. So ito daw yung Cecil Property ay in-establish nila like days before binili yung mansyon. Ngayon, ang sinasabi dito sa report na kahina-hinala kasi parang yung company na Cecil Property is intended para daw pagtakpan si Romualdez na tunay na may-ari. At sa mga registration papers nitong company na to, dalawang pangalan ang nakalagay doon na connected kay Tambaloslos. Yung sinasabi ng report na ang Bravos Holdings na isa sa bumili doon, signatory doon sa pagbili ng property ay ang mga papers sa Security and Exchange Commission na abogadong si Jose Paras ay ang sole incorporator. So, associated kay Bangag. Magka-brad daw sila, business partner sa Upsilon Sigma Phi. Dati din daw siyang board of directors ng Benguet Corporation ng pamilya ni Tambaloslos. At the same address sa Bravos at itong Benguet Corporation na ito. Ito yung attorney Jose Paras na sinasabi din sa ulat. Ngayon, ang additional, hindi lang daw yung connection na yun kay Romualdez. Kasama pa itong si Jonathan Jaya Zudir. Inulat ko to sa inyo, yung asawa ni Krista Jacinto. Laging kasama ni Tambaloslos at nakasama doon sa inauguration ng 2022. Then, yung Jaya Sodir na ito yung nag-invite kay Bangag sa Formula 1 nung kapanapanalo pa lang ni Bangag, di ba, sa Singapore. So, itong Jacinto na ito, Krista Jacinto, dati daw itong wala namang pera at ngayon may mga private chopper, plane. Grabe ang mga Hermes, mga properties, may-ari ng kung ano-ano mga kampanya, nakabili ng iba't ibang korporasyon through her husband na si Jaya Sodir. So kung gustong imbestigahan na ombudsman ng Kongreso, ng Senado, itong binabanggit dito sa report na Jaya Sodir na asawa ni Crystal Jacinto, Crystal, okay, not Krista, Crystal Jacinto, makikita kung saan kinukuha ni Crystal Jacinto at ng asawa niya yung maraming pera na pinambili sa kumpanya at makikita kung ano ang koneksyon ni Sodir dito sa kay Tambaloslos. Kasi ang mga companies na inacquire nila ay panahon ni Bangag. Saan nanggaling ang pera? Sino ba itong si Jaya Sodir na ito? Isa lang naman siya sa nakalista na shareholder ng Cecil Property na bumili noong 445 million pesos doon sa Spain na property daw ni Tambaloslos. Sino itong si ano na ito? Jaya Sodir na ito. Okay, siya yung Malaysian business partner ni Romualdez. At yung anak pala, I stand corrected, yung Jonathan Jaya Sodir, anak pala yun, na nakapangalan doon sa Cecil Property, anak. So, anak si Jonathan, ang tatay niya ay si Jaya Sodir. Ito yung jowa o asawa ni Crystal Jacinto na naka-acquire ng napakaraming properties during Bangag administration. Pinapakita sa report na ito na konektado kay Tambaloslos itong mga nabanggit na mga pangalan na nakalagay doon sa registration, sa documents ng property na na-acquire sa Spain. 445 million. Tapos ngayon, tahimik-tahimik sa Tambaloslos. Ang dinidiin, mga Diskaya o yung mga contractor. Tinga pa lang, yung mga nakuha ng mga contractors, tinga pa lang sa mga nakuha ng Bangag. At itong si Jaya Sodir na ito, di ba? Mga kababayan, ayun na nga, again, asawa ni Crystal Jacinto na nagmamayari ng Contis, Wendy sa Pilipinas. Okay? Dapat imbestigahan saan ba nanggaling ang pera nila. Bakit bigla-bigla? Diba? Bakit bigla-biglang bumili si Tambaloslos at hindi pa, meron pa siyang property sa Amanpulo. Ayaw imbestigahan ni Bangag. Doon lang sila nagsisettle sa mga Mga contractor. Although kailangan susugin ang lahat ng mga nagnakaw sa bayan. Pero yung mga malalaking involved
Katulad ni Tambaluslos, yung mga foreigners na kanilang mga business partners, okay, na ginagamit nilang dummy to acquire that property sa iba't ibang bahagi ng mundo, ayaw imbestigahan. Itong si Romualdez ay dapat imbestigahan lahat ng mga properties na bagong acquire sa panahon ni Bangag. Alright? So, ayan, narinig natin si Madam Hardca sa kanyang mga banat na naman. Lalo na diyan kay Ralph Recto, no? At sa iba pang mga patuloy na itinatago ang totoong kalagayan ng presidente natin. At ito pa nga pala mga kababayan. Ewan ko kung napanood nyo to, napanood nyo ba ito, itong video na ito ni Dean Chase, no? Meron siyang upload sa kanyang page na kung saan, no? Nakita natin doon si BBM na may hinihigop, may parang paakala ko trumpet no? Maiksi lang yung video na yung mga kababayan, no? May mga edit pa nga doon na pero baka sabihin nila na AI. Well, ako hindi ko rin naman sinasabing talagang yun, no? Malalaman naman yan kapag pina-authenticate yan, yung video na yan. Anyway, sa mga hindi pa nakapanood, meron doon sa mismong ni Dean Chase, mga kababayan, na yung karugtong yun ng kanyang mga expose, no, galing kay kay Mr. Tubig yung video na yon. At may pakiusap lang si Mr. Tubig na medyo i-edit lang yung mga yung ibang mga do part do sa video tinakpan lang ng Pero medyo lang ako, no, na imagine niyo, no, kung totoo yung video na yan, meron tayong ganitong leader na gumaganon. Ha? Yung malaswa. Pero hindi ko naman sinasabi na talagang legit yung video na yon. No? Napanood ko lang sa ni Dean Chase. Anyway guys, muli ako ay makikiusap sa inyo sa mga bago pala sa channel ko. Hanggang dito na lang muna tayo sa Balita ni Kuya Rans TV. Paki-like, share, and subscribe na lang po ng video ito. Ingat po tayong lahat. God bless. Bye-bye. Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Asa rin si BBM? I don't know. Mau ba? I think he's under medical something. Oh my last visit. Wala siya ikuan? Public events? Wala pa siya. Recently, days ago, wala pa siya public Ano ba? appearance. So mo gid ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil hindi inaalagaan. Ana ginang kinabuhi gyud. Ana ginang kinabuhi gyud pagka nang walay kanang tinud-anay nga nagtan-aw para sa imuhang kaayuhan. Si Moishi Kiling nag-interview na kay San Pedro. Makatawa man ko aning mga Bisaya, oy. Kay kanang, ang joke na to ba? Pareho kasabot. Ulagi niya sa uban nung kanang offended. Offended, yes. Offended na sila kaayo. Pagkahuman, kanang yaga-yaga sa Bisaya. Kanang, di lang siguro nato seryosohon tanan. Samton ang kultura ba? Inclusive mang kahata nga katawhan, samton ang kultura. Kung ang kultura sa mga Bisaya, magyaga-yaga, nya daghan kaayog mga pakatawa, di siguro ma-offend dayon ang ubang tao.